Manuel TV. Sa kabilang banda, si Isabela. It has been 3 days now at galit pa rin ako kay Vrix. Hindi ko akalaing mapapatawad ko siya ng ganito kadali. Pero si Vrix, lagi niyang sinusubukang lumapit sa akin by taking advantage of Ryan's presence. Sinusubukan niya akong halikan at sa tuwing nagtatagumpay siya sa paggawa niyan, sa tuwing ang kanyang mga aksyon ay biglaan na habang sinusubukan kong ay proseso ang sitwasyon ginagawa na niya yung work niya tapos yung smirk na yon. Gusto kong suntukin ang mukha niya. Ngayon din noong nasa kusina ako naliligaw sa trabaho ko, bigla siyang lumapit at pinaupo ako sa aisle, at hinalikan ako. This time sinubukan ko siyang itulak palayo pero hindi lang siya natinag. Galit ako sa kanya. I hate him so much. Paano niya magagawa iyon? Lagi niya akong hinahalikan ng walang pahintulot. Nakakainis talaga siya. Tapos na ako sa kanya. Pagkatapos ng lunch ay bumaba si Ryan para sumakay sa kanyang bisikleta. Nasa opisina niya si Vrix at kailangan ko siyang kausapin. Kailangan kong hilingin sa kanya na layuan ako, at mind his own business. Nag-aapoy sa galit ay pumasok ako sa kanyang opisina nang hindi ko makatok, doon siya nakaupo sa kanyang upuan at nagtatrabaho sa laptop. Nagtaas siya ng tingin para tingnan ako, saka nagsalubong ang kilay. Saglit niyang iniskan ang mukha ko, napalitan ng evil smirk ang pagkalito sa mukha niya. Sumandal siya sa upuan niya. Tumayo ako sa harap ng table niya. Kailangan nating mag-usap, sabi ko sa matigas na tono. Makikinig ako, sagot niya sabay ngisi. Mas lalo akong naiinis sa ngisi niya. Can you stop? Stop what? Tanong niya. Can I slap him please? Kissing me. Sinasamantala ang presensya ni Ryan, sabi ko sa galit na boses. That's my right to kiss you. No, it's not. You can't always kiss me without my permission. At bakit naman? Dahil sinabi ko, malakas kong sabi. Nanatili siyang nakatitig sa akin ng ilang sandali, pagkatapos ay tumayo mula sa kanyang upuan at lumapit sa akin, sa loob ng ilang segundo ay hinila niya ako sa aking baywang palapit sa kanyang sarili. Nakatayo ako doon na gulat, lumapit ang kamay niya sa mukha ko, dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ko. Being feisty today, I see. Sinubukan kong tanggalin ang pagkakahawak niya sa bewang ko pero mas malakas siya sa akin. Vrix, leave me, let me go. Bakit? Anong ibig mong sabihin bakit? Gusto ko ito, gusto kitang hawakan. Pero ayoko na hawak mo ako, kaya bitawan mo na ako. Sinubukan kong kumawala sa pagkakahawak niya at nag-e-enjoy lang siya sa pagtingin sa akin na nagpupumiglas. So babayaran mo ako ng $50 million ngayon? Tanong niya. Huminto ako sa pagpupumiglas at naguguluhan akong tumingin sa kanya. Ano? $50 million? Tandaan mo ang kontratang pinirmahan mo para sa kasal. Anong ibig mong sabihin, Vrix? Ngumisi siya, hindi mo naman binasa bago pumirma diba? Nalito ako. Ipinagpatuloy niya, one of the point on the contract was that you can't deny anything I asked for. So, if I kiss you can't deny that. Not only the kiss but anything I asked for. And if you want to deny any one of them you can simply pay me $50 million and do as you please. Bakit ka maglalagay ng ganyan sa kontrata? Hindi makapaniwalang tanong ko. Siguro dahil naisip ko na masyado kang matigas ang ulo para makinig sa akin. And to make things clear you can take the file for one day and go through it. Binitawan niya ako, lumayo ako ng konti sa kanya pero nang tingnan ko ang mga mata niya ay madilim na, nagsimula na siyang lumapit sa akin at nagsimula akong umatras. Napahinto ako nang maramdaman ko ang lamesa sa likod ko. Papalapit pa rin siya sa akin, huminto siya sa wakas ng ilang pulgada na lang ang layo niya. Para magkalayo kami, ipinatong ko ang dalawang kamay ko sa dibdib niya. Ilang segundo lang ay binuhat niya ako at pinaupo sa mesa, habang siya ay nakatayo sa pagitan ng aking mga hita. So Mrs. Adams, since wala kang masyadong pera na pambayad sa akin ngayon, you can't deny me. Sabi niya sabay smirk. Naramdaman kong may namumuong luha sa aking mga mata, na handang bumagsak anumang oras. Iniskan niya ang mukha ko. Nang may pumatak na luha sa mata ko, nawala ang ngisi niya. Umangat ang kamay niya at pinunasan ang luha sa pisngi ko. Hinawakan ng isang kamay ang pisngi ko, pinagdikit niya ang mga labi namin. Hindi ako gumalaw, hindi ko siya tinulak palayo at hindi rin ako gumanti ng halik sa kanya. I can't push him because of that stupid contract, and I can't kiss him back because I hate him. I hate him for trap me like this. I hate him for making me feel helpless. Marahan niyang hinahalikan ang mga labi ko, na parabang ito na lang ang pag-asa niyang mabuhay.
Naramdaman ko ang paglandas ng mga luha sa pisngi ko, sinipsip niya ng gusto ang ibabang labi ko pagkatapos, humiwalay pababa sa leeg ko, hinalikan niya ang leeg ko. Napakagat ako sa labi ko na pilit pinipigilan ang pag-ungol ko, pagkatapos ng paghalik ng malakas sa leeg ko ay nagpahinga siya, ang ulo niya sa leeg ko, humihinga ng malalim. I'm sorry Bella. Hindi ako umimik, sa akin lahat ng sinasabi niya ay peke. Planado ang lahat, alam niya kung malalaman ko ang totoo iiwan ko siya, kaya niya ako naipit. Kung hindi dahil kay Ryan, iniwan ko na siya. I'm sorry Bella. Naiinis ka sa akin Vrix Adams. Tumingala siya sa akin. Joke ang feelings ko sa'yo diba? Napaatras ng isang hakbang si Vrix at binigyan ako ng nalilitong tingin. Ano? It's the truth, gusto mong makita akong walang magawa. Nagsalubong ang kilay niya. Anong sinasabi mo Bella? Ngumisi ako. Of course Vrix, it is the truth, every time you make me feel helpless and you enjoy that, diba? Gusto mong makita akong umiiyak sa harap mo, gusto mo kapag nasasaktan ako, gusto mong saktan mo ako. Ganyan ka ba talaga kagalit sa akin Vrix? Nanatiling nakatitig sa akin si Vrix na blanko na sinusubukang ay proseso ang sinasabi ko. Tapos tumingin siya sa malayo at ngumisi. Ganyan ba talaga kababa ang tingin mo sa akin? Hindi na ako sumagot at bumaba na sa table, aalis na sana ako pero nung nilagpasan ko siya, hinawakan niya ang kamay ko at hinila ako papunta sa kanya. Mahigpit ang pagkakahawak ng isang kamay ko sa likod ko, tinignan niya ako sa mata. Ilang pulgada na lang ang layo ng mga mukha namin sa isa't isa. Whatever I did, that was only for Ryan. I know it was wrong, it was really wrong and I am sorry for that. I have said it thousands times Bella. I am sorry for everything. But I never meant to make you helpless at hindi ko sinasadyang saktan ka. And you crying because of me would be the last thing I want to say, don't say things you don't know Bella. Pareho kaming nakatingin sa isa't isa, walang sinasabi, naluluha ang mga mata ko. Pilit kong inaalis ang kamay ko sa pagkakahawak niya. Sinasaktan mo ako Vrix. Ilang sandali pa ay tinitigan niya ako nang nakakunot ang noo, then binitawan niya yung kamay ko. I hate you, bulong ko. Pagkasabi ko noon may nakita ako sa mata niya. Ang isa ay puro galit at ang isa ay guilt. Sa kadahan-dahang lumayo sa akin si Vrix, pagkagawa niya noon ay mabilis akong tumakbo palabas ng opisina niya. Nung papunta na ako sa kwarto ko paakyat ng hagdan si Ryan, napatigil siya nung nakita niya ako. Mabilis akong tumalikod at pinunasan ang luha ko na pilit na ngumiti. Mommy, tawag niya sa likod. Nakangiti akong lumingon. Lumapit siya sa akin at nakasimangot. Umiiyak ka? Tanong niya. Umiling ako at lumuhod sa harapan niya. Wala baby, bakit ako iiyak? No, nakita kitang umiiyak. Pero hindi ako umiiyak. Yes you were. Don't lie to me. I am not lying to you. Maybe you are just seeing things. Really, am I? Tanong niya na nawawala sa isip niya. I was just praying na sana hindi niya makitang mabuti, tumango ako. Maybe, nagkibit balikat siya, lumiwanag muli ang mukha. You know I found something while I was riding. Really? Tumango siya na may malawak na ngiti sa labi. Tingnan mo. Iniharap niya ang kamay niya nang bumagsak ang mga mata ko sa isang rosas. Isang rosas. Don't tell anyone. Nakita ko at hinugot ko sa garden, gusto mo ang rose kaya naisipan kong ibigay sa'yo ito. Ngumiti ako, you know you are the best. I love you and thank you. Welcome. Mami, ngayon pawis na ako, maliligo na ako. Tumango ako, binigay sa akin ang rosas, tumakbo siya papunta sa kwarto niya. Papunta na ako sa kwarto ko nang may tumawag sa akin. Huminto ako sa aking kinatatayuan. Alam ko kung sino ito. Vrix. Bella, I need to talk to you. Sabi ni Vrix sa seryosong tono. Lumingon ako at in a stern tone. I said, I don't want to talk to you. Bumuntong hininga siya saka lumapit sa akin, hawak ang kamay ko, hinila niya ako papasok ng kwarto. Leave me. Nang makapasok na kami sa loob ay huminto siya at lumingon sa akin. Bago pa siya makapagsalita ay sinabi ko na, I need some time alone, so please leave. Pinanlakihan niya ako ng mata at binigyan ako ng boring na tingin. Walang hiya ang lalaking ito. Galit ako sa kanya at wala siyang pakialam. Great. Listen Vrix, pinutol niya ang sasabihin ko. Mamaya na tayo mag-away Bella. May importante akong itatanong sa'yo. At ayokong sumagot. I know I was being a bitch but he deserves that. May nakuha ka pa ba maliban sa sulat mula sa bahay ni Mrs. Wilson? Ang pangalan na iyon ang nagpatigil sa pakikipagtalo ko sa kanya. Umiling ako, no, bakit? May iniisip pa siya. Matyaga akong naghintay na sumagot siya, pero hindi dumating ang reply niya. Aalis na sana siya, nang hawakan ko ang kamay niya. Vrix, ano ba? Alam kong may alam ka, bakit hindi mo sinasabi sa akin?
Sa sulat ay malinaw na siya committed suicide, tapos bakit mo hinalukay ang bagay na iyon? Siguradong may mali. Tumingin siya sa akin saka bumuntong hininga. Since you figured it out, pinapasok ni Mrs. Wilson si Seth sa bahay dahil bina-blackmail siya. Na-blackmail siya, paano? Huminga ng malalim si Vrix at sinabing, alam ni Seth na plano kong trap ka sa kasal na ito, at sinabi niya ito sa kanyang ngunit ayaw ni Mrs. Wilson na malaman mo ang tungkol dito, dahil ayaw niyang masira ang kasal na ito. Dahil masaya ka at ayaw ka na niyang guluhin ka, kaya bina-blackmail niya ito na sasabihin niya sa iyo ang lahat, at pinatira niya ito sa kanyang bahay at ibinigay din sa kanya ang lahat ng pera na hiniling niya. Noong araw na pumunta ako doon, sinasabi niya sa akin na umalis ako dahil dito. Tanong ko sa nanginginig na boses. Tumango si Vrix, pero may nangyari nung araw na yun, nung araw na namatay siya, o bakit siya magpapakamatay bigla? How did you know so much? Tinanong ko siya. Nasabi ko na sa iyo noon na nasa labas ng bahay niyo ang mga tauhan ko, nang sundan nila si Seth marami silang nalaman tungkol sa kanya at habang nag-uusap sila ni Mrs. Wilson ay nasa paligid ang mga tauhan ko. Kung gayon bakit hindi siya iniligtas ng iyong mga tauhan noong siya ay namamatay? Sigaw ko na tumulo ang luha sa pisngi ko. It's not that, Isabella. What do you think? She had a plan of committing suicide and she won't think about the men outside. She sent them, after Seth to catch him pero pagbalik nila, patay na siya. Ngunit bakit niya gagawin iyon? Hindi ko alam, isang tao lang, si Seth. I have to get him. Then do it, malaya siyang gumagala. I will. You don't have to worry about it. With that lumapit sa akin si Vrix at hinalikan ang pisngi ko saka lumabas ng kwarto. Alam niya ang tungkol kay Vrix, alam ni Yaya na nagsisinungaling siya sa lahat pero sinabi niya pa rin sa akin na kasama niya ako, na laging kasama niya, bakit? Siya ay masama, tama. Selfish din siya, kung gayon bakit siya sumulat sa liham na hindi ko siya dapat iwan? Tama ba siya kay Vrix? Tama bang makasama siya? Paprotektahan niya ba talaga ako? Makalipas ang isang linggo. Ang mga ilang araw na ito ay naging isang gulo para sa akin. Ang hirap kunin ang atensyon ni Vrix ngayon, lagi siyang nasa opisina kapag umuuwi siya at minsan naman ay late na siya umuuwi at umaalis bago ako magising. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang balak niya pero nakakainis talaga. He is behave exactly like I wanted him to be. Siya ay lumalayo sa akin, iniisip ang sarili niyang negosyo, hindi ako kinakausap kahit isang beses, kalimutan ang pakikipag-usap ni hindi niya ako tinitingnan. Dapat masaya ako sa lahat ngayon pero hindi ko alam kung bakit ako nagagalit. Galit talaga ako sa kanya. Bakit bigla na lang siyang nagkakaganito? Hindi ito katulad niya. Kapag ako ay nasa paligid niya, siya ay nagiging abala sa kanyang telepono o engross ang kanyang sarili sa kanyang trabaho. Kinakausap lang niya si Ryan at hindi ako pinapansin na para bang invisible ako, hindi man lang niya ako pinagsasamantalahan sa harap ni Ryan. May ginawa ba ako? Galit ba siya dahil sa mga sinabi ko noong araw na iyon? Ngayon para sa pagbabago ay maagang bumalik si Vrix, at mula nang bumalik siya ay nasa opisina niya. Nasa kusina ako naghahanda ng hapunan. Ginawa ko lahat ng paborito niyang pagkain. Sana bigyan man lang niya ako ng papuri o kahit man lang ay tingnan mo ako. Nang matapos ako, pinakiusapan ko si Ryan na sunduin si Vrix para sa hapunan, masayang pinuntahan niya si Vrix sa pamamagitan ng pagkaladkad sa kanya. Natatawa akong tumingin sa kanila. Nakangiti rin si Vrix kay Ryan nang hilahin siya nito, na nagpapakita ng pagpupumilit niyang buhatin si Vrix dahil napakabigat ni Vrix para dalhin. Nang tuluyang nakarating si Ryan sa harap ng mesa kasama si Vrix, napabuntong hininga siya. Bumaba ang mga mata ni Vrix sa akin, bago ko pa siya mabigyan ng ngiti ay umiwas siya ulit ng tingin at sumeryoso ang mukha at umupo sa tabi ni Ryan. Pilit kong pinipigilan ang sarili kong ilabas ang lahat ng galit ko sa kanya, tumingin ako sa ibaba at itinuon ang pansin sa paghahain ng pagkain. Napatingin ako kay Vrix nang ihain ko ang pagkain niya. Tumingin siya sa pagkain saglit, pagkatapos ay kumagat. Matyagang naghihintay ako sa sagot niya. Pero hindi na dumating, patuloy lang siya sa pagkain, parang normal na pagkain lang. Dad, alam mo, me and mommy we were playing all day with my shield. Really? That nice? Nakangiting sagot ni Vrix. Yeah, and I helped mommy to make the food too. Tumango si Vrix. She wanted to make your favorite dishes. Nagpatuloy si Ryan. Hindi ba pwedeng manahimik ang batang ito kahit minsan lang? Ha, anak mo siya, kaya syempre naibigay mo na sa kanya ang kalahati ng iyong masasamang katangian ngayon. Tumingin ako kay Vrix para maghanap ng kahit anong reaksyon, but I couldn't. Tumikhim siya at nagtanong, how's your studies going? See, this is what I was talking about. Hindi niya ako pinapansin. Palagi siyang nag-iiba ng topic kapag kinakausap ako ni Ryan. Kinagat ni Ryan ang kanyang manok at sinabing, pretty cool. Really, but Mr. Jones told me something else.
Hirap na nilunok ni Ryan ang chicken at nagtanong sa acting innocent, "What did he say?" "That you are not studying. Your maths is really weak." Natatawang kinakabahan si Ryan. "I hate maths," sabi niya habang nakatingin sa ibaba. "But you can't give up. You have to keep trying. Is it clear?" sabi ni Vrix sa matigas na tono. Masunuri namang tumango si Ryan. "Yes, Dad." Pagkatapos patulugin si Ryan, pagbalik ko sa kwarto ay wala na si Vrix, napabuntong hininga ako. Dahil sa inis sa lahat ng kakaiba niyang ugali, nagpa siya akong huwag na siyang isipin at magpahinga ng kaunti. Kaya pumunta ako sa rooftop. Uupo na sana ako at I enjoy ang malamig na simoy ng hangin nang may nahagip sa aking mga mata. Nandoon siya, nasa hot tub na nakasandal sa dingding na nakatalikod at nakapikit ang mga mata. Nanatili akong nakatitig sa kanya. Napaka-peaceful ng itsura niya. Baka marami siyang pinagdadaanan nitong mga araw na ito, dahil pumupunta lang siya rito kapag gusto niyang i-relax ang kanyang isipan. Pero hindi ko pwedeng hayaan na lang na ganito na lang sa pagitan namin, kailangan ko siyang makausap. Dahan-dahan kong hinubad ang sarili ko, nahihiya pa akong pumasok sa loob na nakabra at panty lang, pero ikinibit ko lahat ng iniisip ko at tinungo ang pool. Dahan-dahan akong pumasok sa hot tub, pero tumayo sa isang sulok. Nang maramdaman niya ang presensya ng isang tao, binuksan niya ang kanyang mga mata. Nakagat ko ang labi ko, nang bumaling ang tingin niya sa akin. His eyes scanned my upper body for some time. Without saying anything, tumalikod na siya at aalis na sana, nang tawagin ko siya. "Vrix." Huminto siya pero hindi lumingon. Tumayo ako sa kinauupuan ko at nagsimulang kumalikot gamit ang mga daliri ko. "May ginawa ba ako? Galit ka ba sa akin?" Nanatili siyang tahimik, hindi pa rin lumilingon. "Okay, sorry kung may nagawa ako." Lumingon siya at sinabing, "Wala kang ginawa." "No, I know I did something. You are ignoring me. Late ka na umuwi at maaga kang aalis. Nitong mga araw na to hindi mo man lang ako tinitingnan." "Bella, calm down." "Wala lang," he said, trying to calm me, pero alam kong nagsisinungaling siya. "No, you are lying." "Bakit ka nagsisinungaling? Sabihin mo kung galit ka sa akin." "Hindi ako galit sa'yo." "Yes you are. I know you are." "No, I am not." "Stop lying, Vrix. Alam kong galit ka sa akin, dahil noong araw na iyon sinabi ko na I hate you." Nanatili siyang tahimik ng ilang sandali na naging malinaw na tama ako. "No." Nagalit ako, Vrix, and I said those things without even thinking. "I'm sorry, hindi ko sinasadya." Umiling siya. "No, you were right, I was selfish. Inisip ko lang si Ryan at hindi ang buhay mo. In fact, dapat magalit ka sa akin pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. I deserve it. Hindi kita pinansin, Bella, I was just staying malayo sa iyo para hindi ka na masaktan o umiyak ng dahil sa akin." "Vrix. Sapat na sakit ang naidulot ko sa iyo, Bella, dahil sa pagiging makasarili ko." "No." Umiling ako. Ngumiti siya, malungkot na ngiti. "Oo, kaya, kung ang paglayo ko sa iyo ay nagpapasaya sa iyo at kung hindi ka nasasaktan, then be it like that. I will not force you to do anything." Kasabay nito ay umalis siya sa pool, naiwan akong mag-isa doon sa pagkalito. Hindi siya seryoso, tama. Sinabi ko sa kanya na nasabi ko iyon dahil galit ako. Iiwan din ba ako ni Vrix? Una iniwan ako ng parents ko sa tapat ng pinto ng orphanage, tapos iniwan ako ni Yaya, tapos ngayon si Vrix. Natakot ako sa isiping iyon, napaatras ako at tumama ang likod ko sa dingding. No, hindi niya ako kayang iwan. Ganun na ba ako kasama para iwan ako ng lahat? Paglabas ko sa hot tub, nagsuot ako ng bathrobe. Pagbalik ko sa kwarto ko, nakita ko si Vrix nasa gilid na niya, natutulog. Pumunta ako sa closet at nagpalit ng damit. Humiga ako sa kama para matulog, pero nasaan ang tulog ko? Pagkatapos ng 30 minutong pagsubok na matulog, tapos na akong subukan. Nasaktan ka ba ng mga salita ko kaya hindi mo na ako mahal? Hindi ka man lang naapektuhan nung nakita mo akong naka-undergarments lang ngayon. Mag-isa lang tayo sa rooftop but still you didn't take advantage of me. Alam kong dapat masaya ako, ito ang gusto ko, pero ngayon, pinagsisisihan ko talaga ito. Gusto kong nasa braso niya, gusto kong hawakan niya ako sa braso niya, gusto kong maramdaman ang amoy niya, ang init niya. Napatingin ako sa gilid ko at nakita ko siyang natutulog na nakatalikod sa akin. Tulog na siya, tama. Kaya hindi niya malalaman kung hawak ko siya. Hindi ako makakatulog ng ganito. Lumapit ako sa kanya, hinawakan ko ng mahigpit ang t-shirt niya mula sa likod at isinandal ang mukha ko sa likod niya. Ang init-init niya, matagal ko nang namiss ang ganitong pakiramdam. With a stupid smile on my face, huminga ako ng malalim at pumikit. Hindi ko matandaan kung kailan ako nakatulog, pero naramdaman kong may humila sa akin sa kalagitnaan ng pagtulog ko. Ngunit pagkatapos ng napakaraming araw, sa wakas ay nakatulog ako ng comfortable, pakiramdam na ligtas ako.
At dito na po, nagtatapos ang part 24 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.